Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amir from Japan. Kabayan Aquarius, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 14 to 20. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa naktaba ng puso niyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo Aquarius, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo ano man ang gender mo, ano man ang iyong edad. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Meron tayong Libra, Gemini, Leo, and Scorpio. Andito ka sa sitwasyon mo na maaari may mga sinisiyasat ka, inaalam na sitwasyon, maaring may mga sitwasyon or tension na hindi pa totally natatapos na gusto mong mag-success or gusto mong maresolbahan. Ito, no? Kaso medyo mahirap o nahihirapan ka ata sa bagay na yun o sa sitwasyon na yun. Yung iba sa inyo may likay sa pagkape, no? Okay. Parang also, yung iba sa inyo, may mga duty na kayo, na may mga duty kayo na ginagawa na gusto nyong mag-success yun or magkaroon ng positive outcome. Yan, may mga lungkot, kalungkutan, may mga burden, may problema, no? Lahat naman may problema, pero itong case na to, kung titingnan mo naman siya, mahalalaman mo, no? Yung iba dito, there's a big problem or may mga pinoproblema na situation sa iba sa inyo. Nagkakaroon ng mga multiple choices, nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan or there's a decision making ako na nakikita sa iba sa inyo. So iba dito is may separation or may pagpaparaya. Maraming klase ang separation. Either ikaw isa-separate mo yung sarili mo, pwede may mga nagkaroon ng separation when it comes to a relationship na maaring yun hanggang ngayon hindi pa rin na-resolve or pwede rin naman na separation when it comes to a trabaho. Pwedeng ganun, no? Maaari din na naghahanap ka talaga ng solution kung ano yung way na gusto mong piliin sa buhay mo. Kumbaga nagkakaroon ka ng choices in life dito sa sitwasyon mo. Maaring ganun sa iba, no? There's a delay, no? May delay situation ako sa'yo na nakikita. May mga challenge kasi, no? Yan, may mga delay, nahata ka siguro ng mga nakaraan, nagkakaroon ng limitation sa iba sa inyo, no? Or nandun yung situation mo na you still committed in a past situation sa iba. Maaaring mga, tulad na sabi ko, di ba, unresolved situation, maaaring ganun. Sa nakita ko dito, you know your purpose din naman. Kaso yun nga lang, hindi mo alam paano masolusyonan ito sa naaayon sa gusto mo, no? Sa iba sa inyo. Kaya maaring iba sa inyo, hindi ko lang alam kung may pinag-aaralan ka. Nag-aaral ka ba? May pinag-aaralan ka? May sinasiyasat ka ba? Parang you're researching for something din, yung iba sa inyo. May mga unknown situation na gusto mong malaman kung paano, anong dapat gawin, ganito ba, ganun ba, pwedeng ganun, no? May tao rin ako na nakikita dito na may sikreto or nagsisikreto, pwedeng ikaw rin, itong sitwasyon. With comes naman, magkakaroon ng conversation, quarrel, or kung sino man yung lalaki na to, sa iyo. Maaring kilala mo na siya, no? Sa nakikita ko dito. Kasi nakatingin siya doon. Kilala mo na siya, maaring isa rin na dito sa sitwasyon na to na maaring may lalaki din na nagmamatsyag o i-spy sa'yo or maybe you spying someone or something. No, yun na nakikita ko dito. Vice versa tayo. Pero ang sabi dito is may malaman ka raw katotohanan or maaring isa doon sa pinag-iisipan mo is yung malaman mo yung katotohanan kung ano dapat mong gawin in life. No, sa iba sa inyo. There's a happiness, success and victory. Maybe you're thinking about success and victory pero medyo nahihirapan ka. Sa
Sa iba, maari may dumating na success and victory. Pwedeng ganun. Basta you know your purpose, mag-focus ka sa mga main concern mo at kailangan din ng confidence, no? Ang sinasabi dito. Kasi ang nakikita ko dito, magkakaroon ng enlightenment. If you have an idea sa nakikita ko sa'yo, i-force mo yun. Kasi it will success. There's a victory and success kasi ako nakikita sa'yo eh. Sana ma-resolbahan nyo kung ano man yung meron na to, no? Kung saan yung lungkot na pinagdadaanan nyo this time. Tingnan natin. Pero may sabi dito may positivity naman na darating kasi andito si Sun. No, lakasan mo lang yung loob mo, strength lang, and have faith lang ang sinasabi dito. Sa iba dito extension 'yun, no? Nagkakaroon ng extension. Sana good yung extension na 'yun. Sa iba dito may pagtutulungan, maaring may hihingi ka ng tulong or may tao na hihingi ng tulong sa iyo. May pagtulong ako nakikita dito. Energy ni Aquarius. Ano ba yan? Tumugma naman masyado dito sa ano mo. Sabay tumugma eh. Kaya ang energy mo ngayon, this week, no, ang nakikita ko sa'yo is marami kang lalakarin or marami kang i-move sa nakikita ko dito. May mga bagay. Sa iba sa inyo, maaari may makakausapin kayo, ganyan. Or may mga tao makikipag-usap sa'yo, ganyan. Either ikaw makipag-usap o may mga tao makipag-usap sa'yo. Vice versa tayo. And nakikita ko rin sa inyo may mga lungkot ako na nakikita sa'yo in your life. May mga sitwasyon na magkakaroon ka ng progress, ipa-progress mo, bibigyan mo ng effort and hard work and action. Itong sitwasyon na to, no, sa nakikita ko dito. There's a hardship situation din kasi ako nakikita sa iyo. May mga sitwasyon na nafofokusan mo eh dito. Pwede, yun. Meron nga. Kasi ang nakikita ko dito, meron kang gustong i-develop or you want to improve something. No, yun na nakikita ko sa iyo. May gusto ka i-improve. Parang hindi yung sitwasyon na gagawin mo yung lahat para dun sa sitwasyon na yon, para mag-improve siya or maging maganda yung outcome na yon, no? Yan, maari may mga lalakarin kayo, may mga kausapin kayo, or vice versa, may kakausap sa inyo, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. May mga actions, no? Ako nakikita sa iyo. Medyo may mga lungkot, parang nandito ka sa sitwasyon mo na parang you thinking about ang bagal ng takbo ng processing, ang bagal ng pasok ng blessing, ang bagal ng pera, ang bagal ng parang nandun ka sa point na yun. Bakit ganun? Bakit ganyan? Parang alam mo yung ibinigay ko naman yung lahat, naging understanding ako, naging maunawain ako, as in naging giver ka sa lahat, pero bakit ganun yung nangyayari sa'yo? Parang nandun ka sa point na yun, ang nakikita ko sa'yo dito. Sa iba sa inyo ganun ang nakikita ko. You feel alone, you feel rejected, you feel abandoned, parang ganun, parang wala silang pakialam, parang kahit kausapin ko sila, kausapin ko to, gawin ko to, parang walang nangyayari. Parang nandun ka sa point na yun. Anong parating kay Aquarius? Ay. Ano po ito, universe? Parating sa iyo. Parating sa iyo, may tao na kakilala mo. Ikaw or siya, to, no? Vice versa tayo, no pointed name, wala pangalan mo dito, na may makikipag-usap sa iyo. Makikipag-usap? Kasi dito sa sitwasyon, may makikipag-usap. Either makikipag-usap siya or makikipag-ayos siya. Yun ang nakikita ko. Maring ikaw ito or siya vice versa.
Yun. Parang nahandun yung, maybe you planning for something about do sa tao na yun, or siya, may plano siya na mag-meet kayo at makapag-usap sa'yo. Parang gano'n nakikita ko dito. Also, dito sa situation, may mga iisipin ka na bagay-bagay na, na didesisyonan mo. Parang gano'n. Na, parang hindi yung you plan for something na, ano eh, parang may gusto kang gawin o aksyonan na isang bagay, isang sitwasyon na gusto mong mag-succession. Ganun din, sabi ko kanina, no? Yun na nakikita ko. Related, iba dito related to sa pera. Pera, business, parang ganun sa nakikita ko dito. Pero alam mo, ang sabi dito, make a plan very carefully. Wag ka daw mag-doubt sa sarili mo. Dito, no? Wag ka mag-doubt. Basta plan something. Kumbaga, sinasabi rin na make a new horizon into your life, focus to the future, and may mga bagay na magkakaroon sa'yo ng enlightenment, kasi andito rin kasi si Sun, ang sinasabi dito, may mga sitwasyon na matatapos na. May pagtatapos na magaganap sa'yo. There's an end of a cycle happen. May mga bagay na unexpected change, ganyan. May mga may pagbabago eh. As in, may pagbabago ako nakikita sa'yo. May mga successful situation na magaganap. Huwag ka daw mawawalan ng pag-asa kasi magbabago ito. No, you need to keep fighting and be wiser and stronger ang sinasabi dito, no? Pero may mga tension pala talaga na hindi pa natatapos sa nakikita ko dito. Kung tutuusin dito, magkakaroon ng hindi ko alam kung away ba yun, gulo ba siya, or may tao na makikipag-compete sa'yo sa salitaan, parang ganun. Yun na nakikita ko dito. Or may binahan din yung situation na sana walang ano no, walang mga bagong tao or bagong tao na magkakaroon kayo ng misunderstanding. Sana walang ganun na mangyari. Siguro pag-uusap lang to. Yun na nakikita ko. Pero ang sabi dito, you will back to the basic. Ibig sabihin trust your intuition, may paglayang magaganap o mangyayari sa'yo. Basta mag-focus ka lang sa strong sa strong energy mo ha. Sa nakita ko dito, mag-action ka. Huwag kang magpa-stuck. Ang sinasabi dito. Kumbaga, mag-trust ka sa intuition mo, listen to your inner voice. Yun na nakikita ko dito. Sino to? Tingnan natin, sino to? May doubt ako dito sa tao na. Sabihin, may tao dito na kakilala mo talaga. Ito kilala mo to. Ibig sabihin, ito yung tao na maaring nagkaroon ng lihim sa'yo. No? Na maaring itong tao na to, inirelease niya yung sarili niya sa'yo or inirelease mo yung sarili mo sa kanya. Vice versa tayo. Maaring itong tao na to is magkakaroon talaga kayo ng pag-uusap. Or maybe you want to talk dito sa tao na to, vice versa, no? Kanya, maaring gusto mo siya kausapin pero minsan or ayaw kanya kausapin or minsan ayaw, vice versa tayo, or maaring binilak ka niya or hindi siya nagsasalita ng lahat na gusto niyang sabihin sa iyo, or maybe ikaw ito. Parang gano'n yung nakita ko. Maaring iba rin sa inyo is umadaan kayo sa law, no? Kasi meron ding tao dito na nananahimik. Pwedeng ayaw kang kausapin or ayaw mo siyang kausapin. Pwedeng ganun.
Ano dapat iwasan? Dapat iwasan ni Aquarius. Okay. Ay, maduga. Wag yan, wag yan. Masyadong makapal. Pagoda ang ate nyo dyan pag binasa niya yun. Okay. Ang dapat mong iwasan. Iwasan mo yung hindi ka mag-focus sa sarili mo rin. Alagaan mo rin yung sarili mo, kinakailangan mo rin ng mental peace, no? Iwasan mo yung ma-burnout ka, ma-anxiety ka, or ma-stagnant ka. Iwasan mo rin yung masyado kang maging open sa lahat. Kumbaga hindi ko sinasabi na magdamot kayo, hindi ko sinasabi na maging greedy kayo. Ang ano ko lang is put limitation kayo and put boundaries naman kahit papaano, no? Yun. Huwag ka masyadong open sa lahat. No? Huwag ka masyadong maging mabait or generosity. Huwag ka maging very generous. Pero nasa sa'yo yun, no? Kasi the more na naging generous ka, the more na aabusuduhin ka nila. No, iwasan mo yung masyadong, tulad ng sabi ko, masyadong mabait, masyadong maintindihin, yung mapanghinaan ka. Kumbaga, matalo ka ng iyong kabaitan. Yan, ganyan, di ba? Kumbaga, kasi nakakaawa, kasi ganito, ganyan. It's up to you naman yun, pero you need to learn din. Learn from the past, no? Ang sinasabi, iwasan mo na magkaroon ng insecurity o yung mga tao na may insecure sa'yo. Yan, vice versa tayo. O yung yung mga bagay na hindi mo kayang i-let go, this is a time to let it go. No? Yun ang sinasabi dito. Iwasan mo, syempre alam ko na maka-Diyos naman kayo at nandun yung faith nyo sa taas. No? I-value mo din naman yung sarili mo dito, no? Sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang love. Love ni Aquarius. Kamusta po ang love ni Aquarius? May union ako nakikita sa iyo, Love sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. May union pala. Oy, may pag-uusap na magaganap o mangyayari. May mamasterin ka or meron kang i-work it out na isang bagay, isang sitwasyon in life. You will become a center of attention. Pwedeng pupunta ka sa maraming tao or mataong lugar, may aatinan ka, pwede ka na, or pwede rin na may mga pag-uusapan, no? About money o kaya naman work, ganyan. May mga pag-uusap na magaganap o mayari na i-work hard. Kumbaga, tulad ng sabi ko kanina, yun ang nakikita ko dito. Ano po tong love na to? Okay, when it comes sa love, sa mga nagkahiwalay, sa ano pala, sa single lady, sa single boy and lady, may babalik Sa mga single, you need to be patient, pero may tao dito na may sikretong feeling sa'yo. Or pwedeng ikaw ito yun ang nakikita ko. Yes, may darating. Pwedeng itong tao na to is, there's an attraction. Ako na nakikita sa'yo, sa kanya, sa'yo dito, no? Actually, hindi lang isa ang darating sa'yo. Pwedeng 2 hanggang 3 ang darating sa'yo, no? Pwedeng yung isa dito is the past, or pwede rin 2, kung 2 siya, isa is the past and the new. Or 2 is the new and the past. Isa. Kung 3 man sila. May parating sa'yo.
May makikilala ka, ang sinasabi dito, bagong tao sa mga single dyan, may makikilala daw kayo, no? Na, hindi ko alam kung friend to friend or by ano siya, something celebration. Ako nakikita, parang ganun. Pero yung iba, may tao na may lihim na gusto ka, no? May lihim na gusto at attraction itong tao na to. May makakausap ka. Sa mga separation, Sa mga separation, sobrang na-stress ang isa sa inyo, no? Napaka-very caring nung isa sa inyo, pero handoon yung dumating yung time na nagkaroon ng problema, nagtaksi lang isa or nasaktan ka ng isa or vice versa tayo, nagkaroon ng mga aggressive situation, magkaroon ng bisyo, yung isa sa inyo may bisyo, na-unfocus yung isa sa karelasyon, na burnout at nagkaroon ng mga hindi magagandang salitaan or naging rude yung isa, no, dito sa nakita ko dito. Pero sobrang nag-try to make it balance pa talaga yung isa sa inyo, no, kasi handun yung caring at handun yung loving nitong tao na to, no. Nanahimik sa umpisa na kahit na alam niya na may something in this relationship sa nakikita ko dito, pero dumating yung time na um, isa na mismo is talagang sobrang nag-give up na at kinat na yung relationship na ito, no? Sa nakita ko dito. And then, kung magkakaano kayo, pero may pagkikita ako nakikita dito. Hindi ko alam kung may pag-uusap about the family or about the house or about something. May pag-uusap no? Ako nakita, pwedeng makikipag-usap sa iyo or na pag-uusapan ka nila. Parang ganun ang nakikita ko. Vice versa tayo. Pwede din naman na nakikita ko dito na sa kung sino man yung tumiwalag or sino yung basta vice versa siya. May nakikita kasi akong tao na maaring nagkakaroon sila ng pag-uusap um, related to a married. Parang ganun. Parang may ganun. Or parang may ganun. May pag-uusap na ganun ako nakikita. Hindi ko alam kung sa part mo o sa part niya. Sa mga nagkahiwalay, yun na. Sa mga magkakarelasyon naman dito, nagkakaroon kayo ng problema sa relationship na ito, no? Nagtitiis at nagtitimpi ang bawat isa sa nakikita ko dito. Alam niya na may sikreto or talagang may secret actually. Ako nakikita dito. Sobrang stress, anxiety, depression, may mga inaalala in this relationship. Pwedeng may inaalala ka Aquarius sa part mo or pwedeng sa relasyon nito or sa part niya may inaalala siya. Kapag alam mo naman na wala kayong problema sa relationship nyo, baka sa part niya may problema. Or kung wala sa part may problema, nasa part niya. Maaaring may mga inaalala o wino-worry siyang situations in life. Kaya kung ganun, tanungin mo, no, kung wala naman kayong problema sa relationship niyo. Baka may pinagdadaanan siya na hindi niya lang masabi sa'yo, di ba? Pero makaramdam ka rin. Trust your intuition. So, iba kasi may sikreto Money. Of course. Sa iba naman sa inyo, syempre, happy and single na kayo. No, happy and single, nakasama yung kanilang pamilya. Nakita ko dito. Sa mga single dyan. Okay, when it comes sa money mo, anak, wag ka dyan sa ulo ni mami. Ano ba yan? When it comes sa money mo, masyado mabait ka nga talaga, no? Sa nakita ko dito. Matulungin kayo,
kawang gawa. Sabay kawang gawa yun eh. Hindi, mabait kayo. Sa nakita ko dito. Sa money mo medyo hope, high hope, no? Stagnant kasi siya. Ayok hindi niya napapabayaan. You do your responsibility naman when it comes sa money mo. Sa nakita ko, yun nga lang, stagnant siya. Siguro din kasi maari din na matulungan ka talaga o kaya naman may mga taong humihingi sa'yo ng tulong, pwedeng ganun. May mga burden when it comes din sa money. May mga problem, struggle, burden, situation ako na nakikita na maaring hindi pa siya nagsasucess ngayon or maaring yung pera na yun is stagnant talaga siya, no? Sa nakita ko dito. Maari din na nagkaroon ng pagpapabaya, di ba? Pwede, hindi mo man siya pinabayaan pero hindi ka nagsiyasat na ganun ang mangyayari. Pwedeng ganun, di ba? Kaya medyo nagkaroon ng situation na ganun. Sa this week, ang nakikita ko sa'yo dito is may tutulungan ka ata or may hihingi sa'yo ng tulong related to a money. Ang nakita ko dito, iyon ang nakikita ko dito. Pwedeng may tao na mayroon siyang problema at hihingi siya ng tulong sa'yo. Or pwedeng vice versa. Ganyan. Pero ingatan mo pa rin yung pera mo ha, sa nakikita ko dito. Kasi, ano siya nagkakaroon ng frustration din sa iba sa inyo when it comes sa money. No? Medyo stuck ito. Na-trap yung iyong money. Natatrap siya. Advice. Hindi pa siya nagkakaroon ng developing. Siguro by October, medyo gagaang siguro yung takbo ng mo, kaperahan. Advice po, universe. Okay, when it comes sa advice, you need to focus to yourself, Aquarius, ang sinasabi rin dito, no? Mag-focus ka sa sarili mo, and then, kailangan sa'yo is motivation, take it action, moving forward, and always, palagi kang aware, no? Lahat, aware ka sa pagsasalita mo, aware ka sa actions mo, sa decision mo, sa mga tao na makakausap mo o susuportahan mo, ganyan. Maging aware ka rin syempre sa lahat, sa money mo, ganyan. Sa health mo rin, syempre isa rin yun, aware ka. Moving forward, ang sinasabi dito, mag-go forward ka sa yung fashion, alagaan mo yung sarili mo. And then, syempre, i-let go na yung mga dapat i-let go. Ang sinasabi rin dito, kung may mga bagay na talaga na kailangan na ikat na yun. Huwag ka lang maghintay, sinasabi dito. Alam ko naman hindi ka naman naghihintay, pero may mga point kasi na ang dami kasing tumatakbo sa isip mo, di ba? Kumaga ang dami nagkakaroon ng self-questioning when it comes sa sarili. Ganyan. Nandun din yung situation on and off of action, may mga dissatisfaction, or you feeling stuck, ganyan. Pero ang sabi dito is, mag-trust ka lang daw sa intuition mo kasi may ibibigay siya sa'yo na sign, no? Ang sinasabi dito. Kasi iba sa inyo, kung titingnan ko dito, malakas yung instinct nyo, malakas kayong makiramdam. No? Yun nga lang, parang nag-question din kayo minsan na, tama ba yun naiisip ko? Parang ganon. Sure ba yun? parang nag-question din kayo sa sarili nyo na, ay baka hindi naman. 'Di ba? Kahit na nararamdaman mo at sinasabi na sa'yo na intuition mo, nire-reject mo yon. No? Kaya mag-trust ka palagi sa intuition mo. Make a new strategy, new planning, mga bagong pananaw sa kinabukasan. May mga bagay na huwag ka lang maghintay or you need to be enlightened. Tsaka may mga bagay na kailangan mo magsakripisyo. Yun ang sinasabi. Alam ko naman yung sacrificing more. Kasi sa money mo pa lang nakita ko na yung sacrificing more talaga. Pero, okay yon, no? Pero, kailangan mo na mga bago na baguhin mo na siya. Kung yung mga old version of you, baguhin mo na siya in a new you. Ganyan. Arigato naman si God bless.